이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 레위기 11장 39절부터 47절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, aklat ng Levitico, chapter 11, verse 39 hanggang 47. 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 너희가 먹을 만한 짐승이 죽을 때에 그 죽음을 만지는 자는 저녁까지 부정할 것이며 At ang kumain ng bangkay nito ay maglalabad ng kanyang damit at magiging marumi hanggang sa paglubog ng araw. At ang bumuhat ng bangkay nito ay maglalaban ng kanyang damit at magiging marumi hanggang sa paglubog ng araw. 땅에 기어다니는 모든 길짐승은 가증한 즉 먹지 못할지니 Anumang lumalakad sa pamamagitan ng kanyang tiyan at lahat ng lumalakad sa pamamagitan ng apat na paa at anumang mayroong maraming paa, maging sa lahat ng bagay na umuusad sa ibabaw ng lupa, ay huwag ninyong kakainin sapagkat ang mga ito ay marumi. 너희는 기는 바 기어다니는 것 때문에 자기를 가증하게 되게 하지 말며 또한 그것 때문에 스스로 더럽혀 부정하게 되게 하지 말라. Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, kaya't pakabanalin ninyo ang inyong mga sarili at kayo maging banal, sapagkat ako ay banal. Huwag ninyong durungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng anumang umuusad sa ibabaw ng lupa. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. Ito ang batas tungkol sa hayop, sa ibon at sa lahat na may buhay na gumagalaw na nasa tubig at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa. 부정하고 정한 것과 먹을 생물과 먹지 못할 생물을 분별할 것이니라. 아멘. Amen. 1절부터 38절까지는 그냥 길어서 생략하고 넘어왔습니다. At may kahabaan yung verse 1 hanggang 38 at nilagpasan na lamang natin ito. 그리스도 예수 안에서 전부 완성된 옛 규례이기 때문에 우리가 참고만 하고 넘어갈 수도 있어서 그랬습니다. Ito yung mga dating alituntunin na ginanap na ni Kristo kung kaya't nilagpasan na natin ito. 우리가 먹을 수 있는 쉽게 말하면 이제 레위기는 지금까지 5대 제사를 말씀해 주셨어요. Sa madaling salita, dito sa Aklat ng Levitico, hanggang dito ay patungkol ito sa 5 malalaking mga klase ng paghahandog. 그리고 제사장 된 자들은 이제 어떻게 이 성막을 섬기며 제사에 수종드는 그 내용들을 쭉 말씀하셨어요. At una na lamang yung mga paghahandog na ginagawa ng mga pari doon sa tabernakulo. 하나님의 말씀대로 따르지 않다가 이 제사장 된 아론의 두 아들이 죽는 것을 우리가 또한 보았습니다. Nakita rin natin yung pangyayari na namatay yung 2 anak ni Aaron nang hindi sila sumunod ayon sa iniutos ng Diyos. 그러면서 오늘 본문 레위기 11장에서는 하나님이 거룩하시기 때문에 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하라고 지금 말씀하시는 내용이 나와요. Dito naman sa chapter 11 ay sinasabi na dahil ang Diyos ay banal, dapat din tayong magpakabanal. 그래서 거룩하신 하나님의 거룩에 가까워지는 규례라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Dito nga itinatanggap natin yung mensahe na malapit dito sa mensahe na ito. 물론 하나님이 육식을 허용하신 건 이제 노아 이후에 허용하셨지요. Kita natin na noon, pagkatapos ng pagbaha ay ipinahintulot sa tao na kumain sila ng hayop. 물론 그 전에도 아담 때부터 피 제사를 드려왔어요. Ngayon pa man, bago ito, mula sa panahon ni Adan, ay doon sila naghahandog pa rin ng dugo. 그때 피 제사를 드리고 난 다음에 그 제물을 먹었을까를 한번 생각해 봤어요. At pinag-isipan ko, pagkatapos ba nilang ialay ito sa Diyos, maaari bang kainin nila yung karne nito? 아마 노아를 통해서 육식을 허용하시기 전까지는 먹지 않았을 것 같아요. At sa palagay ko, hanggang sa punto na pinahintulot na kay Noe, ay hindi pa sila kumain noon. 그때까지는 이제 사람들이 900년 이상 살았어요. Noon ang mga tayo maabot ng 900 years ang edad. 근데 육식을 허용하신 이후에 사람들의 수명이 점점 줄어지고 100세 전후로 줄어졌죠.
At patapos na nagsimula ng kumain ng karne yung mga tao, ay umiksi na lamang buhay, umaabot na ng 100 taon. 그럼 제물로 쓴 짐승의 고기만 이제 먹도록 허락하신 것 같아요. At palagay ko noon, yung inihandog lamang na hayop, yung karne lamang nito ang pinahintulot na kainin nila. 그러면 소나 양이나 염소 그리고 비둘기입니다. At baka, tupa, kambing o kalapati. 왜 소나 염소나 양만 허용하셨을까? Bakit ito lang yung mga klase ng hayop na pinayagan silang ihandog? 뭐 그건 우리가 다 이해할 수는 없어요. Hindi natin maunawaan lahat ng bagay. 왜 선악과를 먹지 말라고 그랬을까? Bakit kaya pinagbawal na kainin ang bunga ng kaalaman ng mabuti at masama? 그건 하나님이 창조주 하나님이시고 우리는 피조물이기 때문에 하나님의 말씀을 붙들어야 돼요. Dahil ang Diyos ang manlilikha at tayo yung mga nilikha niya, dapat natin panghawakan ang salita niya. 그렇다면 지금도 마찬가지예요. Ganun din ngayon sa atin. 하나님의 말씀이기 때문에 그대로 순종하는 거예요. Dahil ang Diyos ang salita, dapat nasumunod tayo. 그래서 저는 이제 메시지를 하는 입장에서 하나님 왜 소와 양과 염소는 먹되 다른 건 못 먹게 하셨습니까? 이렇게 한번 계속 여쭤봤어요. At ako rin na naghanda ng message, ay andun din yung patuloy na pagtatanong ko, bakit Panginoon ang pinayagan na kainin yung baka, yung tupa, at yung kambing o kalapati lang? 근데 소나 양이나 염소는 한 가지 공통점이 있어요. Yung mga hayop na ito ay meron silang magkakatulad na katangian. 굽이 갈라진 이 아주 단단한 신발을 신고 사는 동물들이에요. At sila may mga matitibay na paa at matibay yung bahagi ng kanilang paanan. Makita natin. 땅에 붙어서 세상에 붙어서 사는 이런 짐승들하고 달리 그 세상과 구별된 이 신발을 어렸을 때부터 신발을 신고 사는 짐승들이에요. At bata pa lamang sila ay suot na nila ito na parang tila sapatos nila na kanilang nagagamit sa pagtungtong nila sa lupa. 그 주신 음식도 그냥 우구적 한꺼번에 먹고 하는 게 아니고 대색이 많은 짐승들이에요. At makita natin na hindi lang sila sa pagkain nila ng isang beses, ubus agad lahat nila, unti-unti nila ito nanginunguya. 그래서 나는 거기서 땅에서 조금 구별되어 신발 신고 사는 짐승들, 땅과 구별하는 거구나. 그 반대는 이제 뱀처럼 기어다니는 거, 지네처럼 기어다니는 게 반대 개념이겠죠. At ang nakita ko na kakaibahan nila, nakatangian nila ay itong mga bagay na ito at kabaliktaran naman o iba sa katulad ng mga gumagapang katulad ng ahas o ng iba pa. 주신 음식을 대색이 만다. 이것도 아주 중요해요. At mahalaga din yung pagkain na kinakain nila o binibigay sa kanila. 주신 말씀 붙들고 대색이 많은 거, 주야로 묵상하는 거, 이게 중요한 덕목이에요. Na talagang andun yung kanilang pagnguya katulad sa salita ng Diyos na ito ay binubulay natin. 그냥 혼자 이제 묵상하면서 그런 답을 얻었어요. At habang nagme-meditate ako, ito yung sagot na natanggap ko. 그래서 하나님의 거룩에 가까워지는 규례를 다시 한번 살펴보기 시작했습니다. Kaya muli tignan natin, ano nga ba yung mga tuntunin patungkol sa paglapit natin sa kabanalan ng Diyos? 우리가 사는 이 세상이 우리가 영원히 살아야 될 것이 아니고 잠시 사는 세상인데 세상과 구별하여 하나님의 나라, 천국 백성으로 살아는 말씀이구나 이렇게 받았어요. At sa mundo na ito na hindi pang matagalan kundi pansamantala lamang, dapat na makilala tayong iba na tayo ay nabibilang sa kaharian ng Diyos. 여러분 하나님의 형상대로 피조된 사람은요. 고기는 물속에 살아야 되듯이 하나님의 언약 붙들고 사는 존재예요. At tayo na nilikha sa larawan ng Diyos, katulad ng isda na nabubuhay sa tubig, dapat tayong manghawak sa tipan ng Diyos. 근데 내가 하나님처럼 될 수 있다는 말에 속아서요. 결국
거짓말을 붙들고 선악과의 언약을 범하게 된 거예요. Ngunit ang nadaya ang tao na magiging parang Diyos siya, ay sumuway siya at kinain niya yung bungang pinagbawal. 그로 인하여 아담과 함께 모든 사람이 원죄아리 빠져 멸망 속에 빠져버리고 영원한 지옥 형벌을 선고받아 버린 거예요. Kabilang kay Adan, ang lahat ay nahulog sa oral na kasalanan at sinintensyahan sa walang hanggang impyerno. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 사랑하사 구원의 길을 그리스도 언약으로 열어주셨어요. Sa kabila nito ay inibig tayo ng Diyos at binuksan ang daan ng kaligtasan sa atin si 그럼 Kristo. 그리스도를 나의 구주로 모시고 주님을 따라 살면 이제는 모든 문제는 끝나는 거예요. Kaya't kung tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tapos na lahat ng problema natin. 에덴 동산보다 더 어마어마한 아름다운 새하늘 새 땅이 열리는 거예요. At higit pa sa hardin ng Eden, mabubuksan sa atin ang bagong langit at bagong lupa. 그러면 이 땅에 잠시 사는 이 삶은요, 잠깐 살다가 다시 돌아가는데, 잠깐 살다 돌아가는데 인생의 목적은 구원받는 거예요. Sa sandaling buhay na mayroon tayo na matatapos din, ano yung layunin natin? Nag-iisa lang, kaligtasan. 우리는 이제 하나님의 은혜로 구원받았기 때문에 구원받은 하나님의 자녀로 왕 같은 제사장으로 이 땅에서 전도와 선교를 위해 그리스도의 증인으로 사는 거예요. Sa biyaya ng Diyos, dahil tumanggap na tayo ng kaligtasan, sa mundo na to bilang mga maharlikang saserdote, mumuhay tayo bilang patotoo ng Diyos. 이 그리스도 언약 붙든 아브라함의 후예들은요, 요셉까지는 언약 제대로 붙들고 애굽의 총리로 쓰임 받았어요. Sa mga lahi ni Abraham, nang humawak sa tipan ni Kristo, bagamat naging alipin sa Ehipto, isa sa kanila ay si Joseph. 그러나 요셉 이후에 다시 세상인 애굽에 동화돼 가면서 애굽에 노예되어 버렸어요. Nakita natin sa panahon nila noon ay naging alipin sila doon sa Ehipto. 그 이스라엘을 구원해 주신 하나님께서는요, 그들을 세상과 이제 구별되어 그리스도 언약만을 오직으로 붙든 백성이 되어 사는 길을 지금 레위기를 통해서 계속 제정해 주고 계세요. Dito nga sa aklat ng Levitico ay pinakikita kung paano yung mga tao na ito ay mamumuhay sila sa mundo na ito na may pag-aksatipan ni Kristo na makilala silang iba. 그게 이제 1장부터 7장의 제사 규례를 이제 우리에게 다뤄 주셨지요. Kaya sa chapter 1 to 7, ito yung mga regulasyon tungkol sa paghahandog. 이제 8장부터 10장까지는 제사장들의 직무를 세밀하게 가르치십니다. Dito naman sa mga tungkulin ng pari ay nasa chapter 8 to 10. 그러면서 11장부터 15장에 이제 정결법을, 이제는 우리가 거룩하신 하나님과 하나 되어 살기 때문에 이제 이 세상에 속한 자가 아니고 하나님께 속한 자로서의 삶, 정결법을 가르쳐 주고 계세요. Sa chapters 11 to 15 naman, tinuturo yung mga batas tungkol sa paglilinis dahil ang Diyos ay banal upang mamuhay kasama siya ay maging katulad niya tayo. 그러면서 오늘 본문 11장에 음식물 규례를 지금 말씀하십니다. Dito nga sa chapter 11 ngayon ay binibigay yung mga regulasyon tungkol sa pagkain. 첫 번째로 이스라엘이 먹을 수 있는 것과 먹지 못할 것을 구별해 주세요. Una ay ipinakilala ano yung maaaring kainin at hindi pwedeng kainin ng mga Israelita. 오늘 본문 1절부터 23절은요. 짐승을 네 종류로 구분하여 말씀하십니다. Sa verses 1 hanggang 23, hinahati ito sa mga klase ng hayop na may 4 na kategorya. 1절부터 8절에 보면 육지 짐승에 대해서 말씀하세요. Sa verses 1 to 8, tungkol sa mga nasa ibabaw ng lupa. 9절부터 12절에 보면 이제 물속에 사는 짐승에 대해서 말하고 있어요. Verses 9 to 12 naman tungkol sa mga hayop na nasa tubig. 13절로 19절은 이제 공중을 나는 새들에 대해서 말하고 있어요. Verses 13 to 19 ay tungkol naman sa mga ibon. 그러면서 20절부터 23절은 이제 기어다니는 곤충들에 대해서 말하고 있어요. Verses 20 to 23 ay tungkol naman sa mga gumagapang o mga insekto. 그러면서 그 중에 육지의 모든 짐승 중 굽이 갈라져서 쪽발이 되고 대세김질하는 것은 먹을 수 있다고 말씀하십니다. Sinasabi na sa mga nasa ibabaw ng lupa, yung may
hati ang paa, magitan natin at kung umungaya sila ng kanilang kinakain, ay sinabi nakabilang dito. 그러면서 Hindi dapat 4절부터 kainin. 8절까지는 먹을 수 없는 짐승의 리스트가 나열돼요. Sa verses 4 to 8, makikita natin listahan ng mga hayop na hindi nila pwedeng kainin. 9절부터 12절에 보면 물속에 사는 고기들, 수중생물들도 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것을 구분하십니다. Sa verses 9 to 12 ay kinilala ano yung pwedeng kainin at hindi ng mga hayop na nasa tubig. 이제 공룡을 하는 새들 중에서도 정결한 것과 부정한 것을 나눠주세요. Sa verses 13 to 19 naman, ano yung mga malinis at hindi pwedeng kainin na klase ng ibon. 20절 이하에 이제 땅을 기는 곤충들 중에서도 먹을 수 있는 것과 못 먹을 걸 말씀하세요. Verses 20 to 23, kinilala rin ano yung pwede at hindi pwedeng kainin ng mga klase ng insekto. 왜 이렇게 막 구분해 주셨을까? 그래 우리는 거룩한 하나님의 자녀가 됐기 때문에 하나님이 거룩하신지 우리도 거룩하라는 거룩의 규례를 지금 말씀하시는 거예요. Dahil tayo ay mga anak ng banal na Diyos, dapat din tayo na magpakabanal katulad niya sa pamamagitan ng mga ito. 아무나 먹지 말고 아무 일이나 하지 말고 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 그리스도의 이름으로 하라 그 말이야. Huwag lang basta gumawa, huwag lang basta kumain. Sabi nga sa lahat ng bagay, ay gawin ito sa pangalan ng Panginoon Kristo. 내가 나의 주인이 아니에요. Dahil hindi ko yung Panginoon ng sarili mo. 하나님이 나를 창조하셨어요. Ang Diyos ang lumikha sa iyo. 그리스도로 오셔서 나를 구원하셨어요. Dumating si Kristo at iniligtas ka. 지금 보혜사 성령으로 나와 함께 하시며 내 주인도 역사 교통하십니다. At kasama natin siya sa pamamagitan ng mga aliw na banal na spirito, gumagabay at kumikilos sa atin. 이제 우리는 하나님의 사람이에요. Tayo ay tauhan na ng Diyos. 그래서 주신 말씀 붙들고 사는 거예요. Kaya namuhay tayo may paghawak sa salita ng Diyos. 반대는 내 생각이 옳은 대로 사는 거예요. Ang kabaliktaran ay sinusunod mo kung ano yung inisip mong tama. 그건 간단히 말해서 내가 나의 주인 되어 사는 거예요. Sa madaling salita, namumuhay kang Panginoon ng sarili mo. 그러나 나는 주 예수 그리스도의 이름으로 주 예수 그리스도로 옷 입고 주 예수 그리스도의 말씀 붙들고 사는 거예요. Pero ngayon, namumuhay na tayo sa pangalan ng Panginoon Kristo at idinamit na natin siya. 그러면서 먹을 것에 이 관계된 규례를 정하신 하나님의 이 대원칙은요. 44절로 45절입니다. Kaya nga sa makikita natin verses 44 to 45, andito yung prinsipyo ng Diyos na itinalaga niya yung mga regulasyon na to about sa pagkain. 우리 44절로 45절을 다 함께 합독하십시다. At sabay-sabay na basahin yung mga talatang ito, 44 to 45. 나는 여호와 너희의 하나님이라. 내가 거룩하니 너희도 거룩 몸을 구별하여 거룩을 ako'y banal. 거룩하게 하고 너희를 애굽 땅에서 Huwag ninyong durungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan. 땅에 기는 기쁨으로 말미암아 스스로 더럽히지 말라. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하여낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. ako'y banal. 이게 예수 그리스도 안에서 전부 해결되어졌습니다. Lahat ay natapos na kay Hesus Kristo. 요한복음 19장 30절에 십자가에 못 박혀 죽으시기 직전에 이제는 다 이루었다고 선포하셨어요. Sa Juan 19 verse 30, pinahayag niya na lahat ay naganap na. 예수 그리스도 구주로 모시고 그리스도 안에 살면요. 그래 돼지고기도 먹을 수 있어요. Kung titignan natin si Hesus Kristo at namumuhay na tayo sa Kanya, maaari tayong kumain ng karneng baboy. 나는 뭐 이제 낙지, 뭐 옥토퍼스나 뭐 이런 것도 좋아해요. At ako rin gusto ko yung mga seafood katulad ng pusi, octopus. 그러나 옛날 이스라엘은요. 그런 거 먹으면 안 됐어요. Pero noon sa mga Israelita ay hindi maaaring kumain ng mga ito. 그러나 그리스도 예수 안에서 이제 다 먹을 수 있게 됐어요. Pero kay Hesus Kristo, lahat ay maaaring kainin. 근데 아직도 믿음이 연약한 사람들이 하나님의 사람은 돼지고기를 먹는달지 교회 다니는 사람이 담배를 피운달지 술을 먹는달지 그러면 안 되는데 그렇게 알고 있는 사람이 있을 수 있어요. Ngunit may mga tao na mahina pa sa pananampalataya at maaaring maging tugon nila, nasa simbahan na to, bakit kumakain ng karneng baboy? Bakit naninigarilyo? Bakit umiinom?
그래서 사도 바울은 내가 혹시 고기를 먹는 것으로 인해서 우상 숭배한 사람들의 이 고기 먹는 풍습과 같은 개념으로 보고 나 때문에 이 믿음이 약한 사람들이 시험 받을 수가 있다. 그렇다면 나는 평생 고기 먹지 않겠다 그랬어요. Kaya sinabi ni Apostol Pablo kung dahil sa pagkain mo ng karneng baboy ay may mag-isip na parang ito ay sa Diyos-Diyosan at ikaw ay maging katitusuran, mainam pa na huwag ka na habang buhay kumain ng karneng baboy. 내 마음대로 나 자유로 먹는 게 아니고 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라 그 말이에요. Hindi lang dahil malaya kang gawin ito, basta kakain ka na lang, kundi lahat ng gagawin mo, kumain, uminom, ay para sa kalwalhatian ng Diyos. 그러면 두 번째로 하나님의 원칙은요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 것입니다. At ikalawa, ang prinsipyo ng Diyos, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. 하나님께서는 이스라엘 백성을요. 세상 가운데서 구원하시고 자기 백성으로 부르셔서 가나안 땅에 정착시키셨어요. Niligtas nga ng Diyos ang bayang Israel at tinawag silang kanyang bayan at sila ay pinanahan niya doon sa lupain ng Kanaan. 하나님의 목적은 이스라엘을 통해서 전 세계 복음화를 이 세상에 속한 백성들을 구원의 길로 인도하여 구원하시는 것이 하나님의 목적이에요. Ang pinakalayunin ng Diyos ay gabayan ang kanyang bayan palabas ng mundo tungo sa daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng Israel. 나중심으로 사는 이 세상 사람들은요. 아무런 기준이 없어요. 내가 나의 주인이요. 내 욕심대로 그냥 먹고 마시고 사는 거예요. Ngunit yung mga tao nakasentro sa sarili nila, kumakain, umiinom, nang wala anumang pamantayan para lang sa sariling kasakiman nila. 그러나 이제 구원받은 우리는요. 하나님의 백성이 되었고 그리스도의 사람이 되었고 보혜사 성령께서 나를 주관하시는 사람이 되었어요. Ngunit tayo na nasa Panginoon Kristo na, ay ginagawa natin ang lahat sa pangalan ng Panginoon. 그래서 우리가 먹는다는 것은요. 그래 중요하죠. 먹는 게 중요해요. 그러나 단지 배고픔을 채우고자 하는 생존 수단이 아닙니다. Halimbawa, sa pagkain, hindi lang para makasurvive ka lang o mapunan lang yung kagutuman mo. 먹고 마시는 것도 주님과 함께하는 중요한 삶이에요. Sa kumain man o sa pag-inom mo man, ang lahat ng ito ay importanteng aspeto ng buhay kasama ang Panginoon. 그래서 먹는 것도 하나님의 거룩하심을 담는 연습과 훈련이에요. Kaya maging sa pagkain, ito ay pagsasanay na maging kahalintulad tayo ng kabanalan ng Diyos. 우리 이제 한국에서 군대에 가면 군대에 밥 먹으러 갈 때도 내 마음대로 밥 먹으러 가는 게 아니에요. Sa military training sa Korea, halimbawa, kakain na, hindi lang basta sa gustong paraan mo kakain ka. 전부 줄을 지어서 이게 발을 맞춰가지고 이제 식당까지 행군해서 갑니다. Merong pila at doon sa kainan ay merong silang sukat ng kanilang mga kamay, yung pagkakalayo-layo nila. 식탁에 이제 주계병들이 밥을 전부 반찬해서 전부 트레이에 다 놔줬으나 가자마자 막바로 숟가락 들고 밥 먹는 게 아니에요. At kahit nakahain na yung tray na may mga pagkain, hindi lang basta gusto nila kakain sila. 그 이제 지휘관이 식사 개시 그러면 항상 충실한 해병이 되자 하고 밥을 먹기 시작해요. At merong cue na sasabihin sa kanila, sasabihin naman nila na sila yung matapat, nilingkod para doon at sila yung magsisimula na kumain pag sinabi nila yun. 군인으로 훈련시키는 과정이에요. At ito'y bahagi ng pagsasanay bilang isang sundalo. 내 마음대로 사는 게 아니에요. Hindi ka lang nabubuhay sa sariling gusto mo. 이제 우리도 하나님의 성전이 되었고 왕 같은 제사장이 되었으며 이제 하나님의 군대가 되었어요. Kaya din naman tayo na templo ng Diyos ay naging maharlikang pari at mga sundalo ng Diyos. 그래서 하나님의 군대로 거룩하신 하나님과 같은 거룩을 입기 위해서는요. 입에 들어가는 먹는 것도 절제할 수 있어야 몸도 마음도 절제할 수 있는 거예요. Kabilang mga sundalo ng Diyos, maging kahalintulad tayo sa kabanalan ng Diyos, ay doon dapat na ating kinokontrol din kung ano yung kinakain natin. Sa gayon, makokontrol din natin yung katawan at pag-iisip natin. 즉 거룩은 입에 들어가는 것을 하나님의 뜻에 맞게 절제하는 데서부터 시작되는 거예요. Sa kabanalan na nagsisimula na kontrolin natin ano yung
pumapasok sa bibig natin ayon sa kalooban ng Diyos. 그럼 거룩의 온전한 기준이 되신 예수 그리스도를 따르지 않는 자는요, 하나님과 상관이 없는 자가 되는 거예요. Kaya nga yung mga hindi sumusunod sa Panginoon Kristo sa ganap na pamantayan ng kabanalan niya ay nagiging mga taong walang koneksyon sa Diyos. 원죄 아래 빠진 우리를 그리스도를 통해서 구원하신 하나님께서는요, 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 말씀하셨어요. Ang Diyos na nagligtas sa atin mula sa orihinal na kasalanan kay Kristo ay sinabi sapagat ako'y banal, magpakabanal kayo. 이제 네가 너의 주인 되어 살지 말고 네 마음대로 살지 말고 오직 그리스도 붙들고 주 예수 그리스도 따라 살라는 거예요. Ibig sabihin, huwag ka nang maging Panginoon ng sarili mo, pangawakan mo lamang si Kristo at sumunod ka sa Kanya sa daan ng kabanalan. 이게 우리가 가는 거룩의 길입니다. Ito yung daan ng kabanalan na dapat nating lakaran. 세 번째로 본래 사람의 음식은 창세기 1장 29절 채식이었어요. Sa Genesis 1:29, sa ikatlong punto na mensahe natin, sa original, ang pagkain ng mga tao ay mula sa mga halaman. 채식만 할 때는 원죄 아래 에덴 동산에 쫓겨났지만 900년 이상 살았어요. At noon nga, makikita natin umaabot ng 900 ang taon ng edad ng tao. 노아 홍수 이후에 창세기 9장 3절부터 하나님께서는 육식을 허용하셨습니다. Sa Genesis 9:3, makikita natin pagkatapos ng pagbaha sa panahon ni Noe ay pinayagan na ng Diyos na kumain ng karne. 왜냐 홍수로 인해서 일단 열매, 채소 이런 게요 이제 많이 부족하기 때문에 허용하신 것으로 또 생각이 돼요. At dahil nga sa pagbaha, wala pang mga bunga, mga maani para makain nila, kaya pinayagan. 그러나 피제사를 위하여 쓰였던 소와 양과 염소, 비둘기 등 제사를 드릴 때를 제외하고는 살생이 금지되었던 것으로 짐작이 돼요. Gayunman, ay makikita natin na hindi pinayagan yung pagpatay basta ng hayop maliban na lang sa mga ihahandog na klase ng hayop. 그래서 출애굽 이후에요. 제정된 율법이지만 제사를 드릴 때를 제외하고 그 어떤 짐승의 주거물이라도 만질 경우는 부정하게 된다고 말씀하셨어요. Ayon sa mga batas na itinatag pagkatapos ng Exodo, kapag mahawakan mo yung bangkay ng isang hayop, maliban na lamang dun sa ihahandog na sakripisyo, ay ituturing kang marumi. 그러면 모기가 나를 물었다. 모기를 잡아 죽였어요. 그럼 어떻게 됩니까? Halimbawa, paano kung kinagat ka ng lamok, anong gagawin mo? At 당연하게 죽은 모기 시체를 만졌기 때문에 부정이 된 거예요. At pinatay mo ito dahil nahawakan mo yung bangkay ng insekto na yon, matuturing kang marumi. 아니 파리 모기는 그 나쁜 곤충인데 죽여야 되지 않습니까? 물어보는 사람이 있어요. Yung mga nagtatanong, di ba yung langaw o yung mga insekto katulad ng lamok ay marumi, dapat napatayin. 아담과 함께 너희 모두가 하나님께 반역하여 원죄 아래 빠졌기 때문에 모든 창조 질서가 깨지고 만물들이 지금 이 고통 가운데 빠진 거예요. Dahil sa orihinal na kasalanan, ang pagkakaisa nilikha ay nasira at ngayon ang buong mga nilikha ay nahihirapan. 그러면 이 파리 모기는 어떻게 해야 돼요? So, nagagawin natin sa langaw o sa lamok? 우리의 원죄로 인하여 너희들이 고생이 많구나. Sabihin natin dahil sa orihinal na kasalanan, naghihirap kayo. 그럼 날려 보내줘야 되는 거예요. At hayaan mo lang silang lumipad. 그게 하나님의 뜻이에요. Ito'y kalooban ng Diyos. 하나님은 그 어떤 생물이라도 죽이는 것을 원하지 않으세요. Dinais ng Diyos na alinman ay patayin natin. 피제사를 드리기 위해 죽인 경우에는 그것을 먹을 수 있어요. At maliban na lang kung ito yung mga ihahandog, ay maaaring kainin ito. 그러나 그 외에 어떤 사고로 죽었을지 자연산 한 것이랄지 그건 만지면 부정한 거예요. Ngunit kung hawakan mo yung bangkay ng isang hayop na dahil na aksidente o namatay ito sa natural na paraan, ay may tuturing kang marumi. 오늘 본문에 하나님이 가증히 여기시고 혐오하라고 하신 짐승들도 보호해줄 대상이에요. 살아있는 상태에서는 부정을 옮기지 않아요. At ito nga ay sinabi ng Diyos upang iwasan din yung mga
klase na ito ng hayop na sila rin ay proteksyonan. 근데 살아있는 그게 죽었다. 죽음, 곧 사체를 만지는 경우만 부정하게 됐다는 거예요. At kung ito ay bangkay na at makita natin na hawakan ito ay may tuturing na marumi. 잘 이해하시길 바랍니다. 하나님께서는 이 세상을 아름답게 창조하셨고 보시기에 힘이 좋았어요. 모든 생명체들을 각기 그 종류대로 거룩하게 만드셨습니다. At naway maunawaan natin ang Diyos nilikha niya napakaganda ang buong mundo at lahat ng bagay na may buhay dito ayon sa kanilang uri. 그러나 이 생명이 끊어진 죽음으로 인해 부정하게 되는 상황이 된다는 사실을 잘 이해하시기를 바랍니다. Ngunit naway unawain natin na dahil sa kamatayan na pagtatapos ng buhay ay naging marumi ang lahat. 이것은 죽음이 생명에 반하는 것이요 살생이나 죽음 자체가 창조 목적을 파괴하는 것이라는 사실을 우리 잘 알아야 돼요. Itinuturo nito na ang kamatayan ay laban sa buhay at ang pagpatay o ang pagsira, ito ay pagsira din sa layunin ng paglikha. 그 중에 가장 중요한 사람의 목숨을 이제 죽인다. 이건요, 그건 하나님이 가장 악하게 보는 거예요. At lalo na yung pagpatay sa buhay ng tao, ito ay pinakamasama sa paningin ng Diyos. 그런데 인류 정치 세력 발전해 오면서요, 공산주의는 사람의 머리를 때리고 목을 쳐서 그 피 쏟아진 피 위에 세워진 나라라는 이 뜻이 공산주의 깃발이에요. At makikita natin sa mga bandila ng komunismo, andun na yung may parang tabak doon at mayroong pamalo doon na inisip nila yung bansa nila na itatagdal sa dugo ng mga dumanak na dugo. 그래서 스탈린이랄지 모택동이랄지 김일성이랄지 어마어마한 살인자들이에요. Kaya katulad ng mga taong si Kim Il-sung, si Stalin, o si Mao Tse-tung, lahat ng mga ito ay mga mamamatay tao. 근데 하나님께서는요, 작은 곤충 하나도 그 생명을 존중히 여기라는 게 하나님의 뜻이에요. At kalooban ng Diyos na kahit na yung munting insekto, yung buhay nito, ay magkunin. 이제 예수 안 믿는 불교에서도요, 살생유택, 꼭 죽여야 할 일이 있으면 아주 다시 한번 생각하고 정해서 그걸 행하라고 가르쳤어요. At maging sa mga Budismo ay tinuturo na kung pag-isipang muli kung kailangan ba talaga na patayin ito. Ito'y bahagi ng kanilang mga itinuturo. 이 길을 걷다가 나도 모르게 개미를 밟고 죽였다. 혹시 몰랐는데 내가 그랬을 것 같다. 그럼 그것도요, 목닥치면서 아유, 내가 이리 죄를 지었습니다 하고 회개하는 거예요. 그것도 그 불교의 정신이에요. At halimbawa na lang tutuli sa Budismo, halimbawa, naglakad ka at nakatapak ka ng langgam na hindi mo alam at maaari kang humingi ng tawad. Kung naisip na maaring nangyari ngayon, humingi ng tawad. 하나님이 모든 만물을 창조하셨어요. Lahat ay nilikha ng Diyos. 생명은 하나님이 주신 것입니다. Ang buhay ay ibinigay ng Diyos. 사람은 생명을 만들 수가 없어요. Ang tao hindi siya maaaring gumawa ng buhay. 그래서 생명을 존중히 여기는 게 하나님의 목적입니다. Kaya ang layunin ng Diyos ay i-preserve, ingatan yung buhay. 이걸 여러분이 좀 명심하시고요. 이제 새하늘 새 땅이 열리면 사자도 풀 먹고 이 아이가 뱀을 짚고 다 전부 사이좋게 잘 살아요. At pakatandaan natin na noon maging ang leyon, kumakain ito ng damo, ng halaman, at maging yung mga batay kasama lamang nila at hindi sila natatakot. 그래서 오늘의 결론은 뭐냐? 음식 규례나 정결법 이 모든 것을 완성하신 분이 예수 그리스도예요. At sa ating conclusion ngayon, sino yung kumumpleto o gumanap ng mga kautusan tungkol sa pagkain at sa paglilinis? Jesucristo. 이제 그리스도 안에 들어가면 이제 자유함이 와요. Kung pumasok na tayo kay Kristo, may kalayaan na tayo. 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 그리스도의 이름으로 이제 하는 거예요. So kumain o uminom, anumang gawin sa pangalan ni Jesucristo. 45절에 보면 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅 이 세상에서 인도하여 낸 여호와라
내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨어요. Sa verse 45, sinasabi, ako ang Panginoon ninyo na naglabas sa inyo mula sa Ehipto upang maging inyong Diyos. Kayo nga ay maging banal sapagkat ako'y banal. 이 하나님께서는 이스라엘 백성이요 하나님 앞에서 거룩한 백성 되기를 원하십니다. Nais ng Diyos na ang Israelita ay maging banal na bayan niya. 오늘 우리도 주 예수 그리스도 안에서 거룩한 백성 되기를 하나님은 원하세요. Nais din ng Diyos sa atin na sa loob ng Panginoong Hesukristo ay maging mga banal tayong bayan niya. 그래서 삶의 가장 기본적인 음식법부터 거룩하신 하나님을 따라 구별된 삶을 살도록 가르치고 계세요. Kaya nga itinuro niya sa kanila na mamuhay sila na iba o kilala na may kabanalan. Una na lang yung tungkol sa pagkain. 군인의 훈련도 식당에 가서 줄지어 가고 함께 밥을 먹는 그 훈련도 군인으로 기본 훈련이 되는 거예요. Katulad ng pangunahing pagsasanay sa militar na sa pagdating sa pagkain nila, meron silang sinusunod. 이제 내 마음대로 사는 게 아니라니까. Hindi ka nga namumuhay ng sa sarili mo lang kagustuhan. 하나님의 군대로 사는 거라니까. Ikaw ay sundalo ng Diyos. 그러면 거룩하신 하나님처럼 되기 위한 훈련이 먹는 것부터 시작이 돼요. Kaya nagsimula sa pagkain, yung tuntunin para tayo ay maging katulad ng kabanalan ng Diyos. 그리스도를 통해 우리를 구원해 주실 것을 약속하신 하나님이요. 정결 교례도 그리스도로 성육신하여 오신 그리스도만 붙들 수 있도록 하여튼 이 내용이 거기에 있어요. At ang nilalaman nito ay panghawakan lamang natin si Yesu Cristo sa mga tuntunin na ito. 요한복음 19장 30절 말씀 드렸잖아요. 다 이루었다고 예수께서 선언하셨어요. Katulad sinabi ni Jesus sa Juan 19:30 na ang lahat ay naganap na. 본문의 음식법과 정결 교례도 이스라엘 백성들이 세상과 구별되어 살도록 하는 중요한 역할을 하였지만 그리스도께서 다 이루셨습니다. At sa mga mahalagang tuntunin man na ito para maging iba o makilala ang mga Israelita sa mundo na ito, ang lahat ng ito ay kinumpleto na ni Kristo. 그래서 거기에 매이지 말라는 거예요. Kaya wag na tayong matali pa sa mga ito. 이 유대인은요, 할례, 음식물 규례, 정결법, 안식일 규례 이런 걸요 아주 강하게 지켰어요. At talagang stricto sa pagsunod sa mga kautusan tungkol sa pagkain, sa paglilinis, araw ng pamamahinga, ang mga Hudyo. 근데 이제 그리스도 예수 안에서 유대인과 이방인의 구별이 사라졌습니다. Ganon din sa pagtutuli. Ngunit kay Kristo Jesus, itong pagkakaiba ng mga Hudyo at mga Hentil sa mga ganitong aspeto ay wala na. 여러분 이제 베드로가 고넬료의 집에 식사 초대를 받았을 때 하늘에 환상이 있어 이제 그 사이 먹지 못한 많은 것들 담아서 먹으라. 그랬더니 베드로가 저는 안 먹었습니다. 못 먹습니다. 내가 먹으라는데 하고 하나님이 이제 그 담을 허무신 것을 여러 번 봤지요. Makikita natin, di ba, nang pumunta si Pedro doon sa bahay ni Cornelio para magkasalo silang kumain, ay buksan yung pangitain doon patungo sa langit, may mga hayop na hindi maaaring kainin at sinabi na kainin niya ito. tumanggi siya nung sinabi na kainin niya. 이제 하나님께서는요, 구약을 완성하신 그리스도 예수 안에서 이제 오직 그리스도 안으로만 들어오면 누구든 구원받아 하나님의 자녀가 되는 길을 열어주신 거예요. At ang Diyos nga ay ginawa niya na sino mang pumasok kay Kristo ay maligtas at maging anak ng Diyos. 그래서 에베소서 2장 14절 15절을 봐도요. 이방인과 유대인의 중간에 막힌 담을 허무시고 둘이 하나 되게 만드셨다고 말씀하셨어요. Sinasabi din sa Efeso 2:14 hanggang 15, yung pader na naghihiwalay sa Hudyo at mga Hentil, ito ay inalis na, ginawa ng isa. 전에는 우리가 내가 나의 주인 되어 살았지만 하나님의 은혜로 그게 원죄구나 회개하여 이 세상 속에서요. 세상 사람이었는데 이제는 그리스도 예수님을 구주로 모시고 새 사람 되어 빛과 소금으로 살게 된 거예요. Tayo rin na nabuhay ng mga Panginoon ng sarili natin noon ay nagsisi na sa biyaya ng Diyos, naging mga bagong
tauhan na tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. 이게 빛과 소금으로 구별된 삶을 살게 하신 거예요. At tayo nga ay kinilala na mga ilaw at asin ng sanlibutan. 이미 완성된 법이지만 옛날 소와 양과 염소 이들은요 공통적으로 전부 신발을 신고 사는 짐승들이에요. At sa mga klase ng hayop katulad ng baka, ng tupa at ng kambing, sila ay may susuot na tila sapatos sa kanilang mga paa. 그래서 우리를 거룩하게 이 세상에 완전 동화되지 않고 세상 사람이 아닌 하나님의 사람으로 거룩하게 살도록 하나님이 지금 말씀하시는 거예요. Kaya sabi rin ng Panginoon sa atin, mamuhay tayo na kilala, iba tayo sa mundo na ito. 그 삶이 로마서 12장 1절처럼 우리 몸을 거룩한 사한 제사로 드리는 이 사한 예배의 삶을 살게 하신 거예요. Sa Roma 12:1, mamuhay tayo na may kabanalan na ihandog natin ang ating sarili, ating katawan bilang buhay na handog sa Diyos. 이게 어렵지 않아요. 이제 주님께 나를 온전히 맡기고 주님 뜻 따라 살면 돼요. Nito mahirap gawin, isuko lang natin ang sarili natin sa Diyos at sumunod tayo sa Kanya. 그럼 거기에 주일 예배 드리는 거예요. 이건 하나님의 부르심을 받아 세상과 구별되었다는 사실을 가장 강력하게 드러내는 삶이에요. Dito yung buhay na makikita natin, andun yung ating maranasan yung kabanalan sa pagsamba natin at paglingkod sa Diyos. 그럼 주일 예배가 누려지면 이제 3일 수요일 예배, 금요 철야, 금토일 시대, 새벽 기도 이런 것도요. 이제 전체 삶이 예배가 되어지는 삶으로 변화되어져요. At sa mga pagsamba tuwing linggo, miyerkules, sa pananalangin sa biyernes, sa 3-day weekend, lahat ng ito ay nagiging bahagi na ng ating buhay. 근데 이 반대로 세상 사람들은요. 나 중심 내가 나의 주인데요. 내 욕심 따라 살아요. Pero kung katulad tayo ng mga taga-mundo, sa sariling kasakiman natin, namumuhay tayo. 우리도 거듭나기 전에는 세상 사람들과 같이 내 욕심 따라 살았어요. Ganun din yung buhay natin dati, di ba? 그런 우리를 하나님께서 새 사람이 되게 하셨습니다. Pero inayaan ng Diyos na maging bagong mga nilalang na tayo. 하나님의 택하심을 받은 보배로운 자가 되게 하셨어요. Tayo na ay mga mahalagang bayan na pinili ng Diyos. 이제 세상에 속한 자가 아니라 하나님께 속한 자가 되게 하셨어요. Kaya hindi na tayo kabilang sa mundo, ginawa na tayong nabibilang sa Diyos. 이제 내가 나를 책임지는 것이 아니라 하나님이 나를 온전히 책임지시며 주관하시는 삶 속으로 들어왔어요. Kaya namumuhay na tayo na ang Diyos na ang namamahala sa atin at nag-iingat sa atin, hindi na ang mundo. 이를 누리며 더더욱 거룩하신 하나님과 이제 하나 되는 그 비밀이요. 삼온을 붙들고 사는 거예요. Para mamuhay na nakipag-isa sa Diyos ay ang banal na buhay ay may paghawak sa 3 days. 하나님은 말씀이십니다. Ang Diyos siya mismo ang salita. 그 말씀이 주일 강단 메시지를 통해서 내게 선포되어지고 그 말씀을 아멘하여 붙들 때 말씀이 내 안에 거하는 거예요. Pag pinanghawakan natin yung salita ng Diyos, mananatili sa atin ang kanyang mga salita. 그럼 그 말씀을 붙들고 묵상하면 그 말씀 속에 기도 제목이 나오게 돼 있어요. At mula sa salita o mensahe na yon, magkakaroon ka ng prayer topic. 그게 오늘의 기도예요. Yun yung today's prayer. 그러면 내가 이 땅에 사는 동안 나를 통해서 구원키로 작정된 사람, 전도 대상자들, 선교 대상자들을 놓고 이제 그 기도를 누리면 응답이 거기서 오는 거예요. At habang nabubuhay ka, pinapanalangin mo yung mga nais mong ebanghelyohan o pagmisyonan at tatanggap ka ng sagot. 이건 어려운 삶이 아니라 기본적인 복된 삶이 삼원을 붙드는 삶이에요. Hindi ito mahirap na buhay. Ito yung paghawak sa 3 days na pinaka-pinagpala at pinakamadaling buhay. 삼원을 붙드시고 더더욱 주님과 하나 되는 축복의 삶을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpala kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa ay panghawakan niyo yung 3 days at mamuhay tayo ng may kabanalan katulad sa Diyos. 기도하십시다. Tayo manalangin. 거룩하신 하나님께 더더욱 가까워지는 거룩의 규례를 저에게 쉽게 말씀해 주심을 감사합니다. Aming banal na Diyos, salamat po sa madaling paraan. Binigay niyo sa amin yung mensahe ng mga tuntunin ng paglapit sa inyong kabanalan. 이제 저희는 세상 멸망 속에서 구원받아
하나님의 사람이 되었음을 명심케 하시고 누리게 하여 주옵소서. Tandaan namin at maranasan namin hindi na kami kabilang sa mundo, kami ay iniwalay mo na Panginoon at kinilalang iba na. 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 주 예수 그리스도 이름으로 할 수 있게 하옵소서. Tulungan mo po kami sa anumang gagawin namin, kumain o uminuman, gawin namin ito sa pangalan ng Panginoon Kristo. 이를 위해서 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들고 응답의 삶을 살게 하옵소서. Haniyaan mong panghawakan namin ng today's word, prayer, and evangelism at magkaroon kami ng buhay na may kasagutan. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. 아멘. 아멘. Amen.